Wala na sigurong hihigit pa sa kadakilaan ng ating mga guro, lalo na ang mga nakadestino sa Libakaw, Aklan, na 14 na mga ilog ang kailangang tawirin makapagturo lang sa kanilang mga estudyante. Ito ang totoong buwis buhay. Ang tubig at ilog ay buhay. Pero pwede rin itong makamatay. Oh my gosh. Sa videong ito, walang katakot-takot na nagpapaanod sa rumaragasang ilog ang mga guro ng Dalagsaan Integrated School sa probinsya ng Aklan. Nakikipagpatintero kay kamatayan, marating lang at makapagturo sa kanilang eskwelahan. Katatapos lang daw noong manalasa ni Bagyong Ompong, kaya malakas ang agos ng ilog. Kaya nagpaanod na lang sila sa tubig para lang makatawid. Alas 5 pa lang ng madaling araw, nasa bus terminal na sina Teacher Leonelyn, Raquel at Tiffany. Bumiyahe sila papunta sa bayan ng Libakaw. Kasakasama nila si Teacher Ain na 8 buwang buntis. Para proteksyonan ang kanilang mga gamit, pinagbabalot nila ang mga ito ng plastic. Dodoblehin po yan and then ilalagay po sa sako para hindi po siya pasukin ng tubig. Sunod na sumakay ng habal-habal sina Ma'am. Makalipas ang 2 oras, nagsimula na silang maglakad. Binagtas ang gilid ng Aklan River. Mabato at madulas ang daan, pero ang talaga raw malaking hamon para marating ang kanilang eskwelahan, kailangan nilang tawirin ang ilog na ito ng 14 na beses. Ang pagtawid sa Aklan River, grabe yung current ng tubig. Pag mahina yung guide mo, pwede kayong maanod. Minsan marami kaming pasa, yung mga kuko na sisira. Nung unang beses kong nakapunta dito, sumakit po yung paa ko, yung buong katawan ko. Tapos nung gabi, umiyak ako dun sa kwarto. Sa una, mababaw lang ang tubig. Pero sa mga sumunod, hanggang bewang at dibdib na ito. Sa lakas ng agos, si Teacher Theo umahon nang wala na ang isang sapatos. May attendan kaming doon ng mga DepEd sa Kalibo. Kampante naman kami si makatawid kasi balsa. Nung nasa gitna na kami, biglang tumaob yung balsa. Hindi kami makalabas yung ulo namin kasi nakaharangan kami ng balsa. So ginawa ko, sumisid ako sa ilalim ng tubig, patawid. Sa kalagitnaan ng paglalakad, si Teacher Raquel naman natapilok. Walang life vest ang mga guro. Wala man lang din silang taling makakapitan sa pagtawid. Isang maling hakbang lang, pwede silang mauwi sa kapahamakan. Ang kanilang diskarte, magkapit bisig at sabay-sabay tumawid. Ang plastic bag, ginawa na nilang salbabida. Habang ang iba, inaakay ng guide. Pag yung bagahe namin medyo may kagaanan, dinadagdagan po nila yan ng bato. Parang yun yung pinakaangkla na makakapaglakad sila sa tubig na hindi inaanod habang akay-akay kami. Si Teacher Ain, kahit 8 buwan ng buntis, sige pa rin sa pagtawid sa ilog. Todo alalay sa kanya ang guide na si Gab, na kasintahan pala niya. Imbis na yung i-guide niya, si Ma'am Juana, ako yung pinipili niyang i-guide.
iigayiban ko siya, pinaglulutuan, pinaglalaba, tapos sinahatid yun doon sa kanila. Pero sa haba ng lakaran at dami ng tawiran, may mga puntong si Teacher Ain na paupo na lang sa pagod. Kailangan na magpahinga. Si Teacher Noraline naman, kayang tumawid mag-isa. Gamay na raw niya ang ruta. Taga-Dalagsaan daw kasi ang kanyang pamilya. At sa Dalagsaan Integrated School din siya nagtapos. Matatarik yung daan, tapos yung mga bato is matutulis talaga. Si Teacher Noraline nagturo sa isang universidad sa Aklan. Pero dahil malaki raw ang pasasalamat niya sa kanyang eskwelahan, kahit papahirapan, bumabalik siya para magturo. Bakit ako magsisilbi sa ibang lugar? Kung kailangan ako dito, bilang IP, kailangan kong balikan kung saan ako nanggaling. Dahil sa buwis buhay na pagtawid, nakakatanggap naman daw sila ng hazard pay na umabot ng mahigit 11,000 pesos noong 2017. Pero hindi raw ito sapat. 2 beses lang kasi kada buwan kung makauwi ang mga guro. At malaking bahagi ng kanilang mahigit 20,000 na sweldo kada buwan napupunta lang sa pamasahe at baon. Sa huling tawid nila sa ilog, lagpas tao na ang tubig. Mababaw pa nga raw yan kumpara sa mga nakaraan. Pagbaha, hindi kami makakatawid dito. Kaya doon kami dumadaan mula doon sa hagdan. Tapos pupunta kami doon sa likod ng mga puno na yan. Si Teacher Ain hindi na kinaya, kaya't pinasan na lang siya ng kanyang kasintahan. Pasado 6:00 na ng gabi nung narating nila ang Dalagsaan proper. Ang mga guro dumiretso sa tinutuluyan nilang bahay para kumain at magpahinga. Nasa pagitan ng mga bundok at ilog ang barangay Dalagsaan. Ang mga residente mula sa tribo ng Aklanon, Bukidnon, walang signal ng cellphone sa lugar. Wala ring linya ng kuryente. Umaasa lang sila sa solar panels o kaya generator. Pag-aabaka ang pangunahing kabuhayan dito. Trabahong pinagkukunan ng pambaon ng 18 anyos na pero grade 6 pa lang na estudyante na si Benhar. Si Benhar din ang first honor sa kanilang eskwelahan. Galing silang tumuro. Kaya sabi ko, sarili ko, gusto ko rin maging teachers. Para makatulong sa mga bata. Aabot sa mahigit 400 ang kanilang mga estudyante. Gayong ang kanilang mga classroom, pipito. Meron daw sanang nakatakdang itayong 2-story building na may 8 classroom. Pero ilang beses na raw umatras ang mga bidder. Ayaw na mga bidders ng mahirap na paglakad papunta doon. Ipinagtapat ng mga guro na sa totoo lang daw gusto na nilang magpalipat ng assignment. Lalo na ngayon, may anak na ako. So, kailangan ko. Siyempre, matutukan ko rin yung anak ko. Nasabi ko nga minsan, na kailangan ko itong gawin, kailangan ni mama umalis para sa future mo. Samantala, sa linggong ito, dumating at nag-inspeksyon ang mga kawani ng Department of Public Works and Highways. At ibinahagi nila ang magandang balita. May nakilala kaming interesado talagang gumawa dito. Yung roots ata niya, o asawa siguro niya mukhang dito rin sa Dalagsaan. Yung lakarin ho, inaalaw naman ho kami ng department namin na mag-consider ng howling. Bilang pasasalamat sa dakila nilang mga guro, ang mga estudyante ng Dalagsaan Integrated School may munting sorpresa para sa kanila. Mga guro, labis-labis po kaming nagpapasalamat sa walang sawang pagmamahal ninyo sa amin. Sa bawat pamilyang iniwanan niyo sa inyong mga bahay para lamang makapagturo kayo sa amin. Sa bawat pagod na dinadanas ninyo po para makarating dito at makapagbigay kaalaman sa amin. Kayo po ang aming bayaning tunay.
Marami man pa kaming pagkukulang, napakalayo ng distansya ng bahay namin tsaka dito. Alam naman nila kung ano yung sakripisyo nyo at tsaka pinagdadaanan namin dito. 3 taon na raw ang nakararaan nung nagbigay ang local government ng Libacao ng life vests para sa mga teacher. Yung mga guro na naka-assign doon dati, provided with the life vests, nabigyan doon, pero transfer na sila pababa. Sumulat na raw si Isagan sa local government at mga NGO na tulungan sila na magpagawa ng mga hanging bridge para mas ligtas na silang makarating sa eskwelahan. That roads and bridges should be provided to this place. Sa biyahe pabalik ng bayan, nakasabay ulit ng aming team ang ilang mga guro ng Dalagsaan Integrated School. Minabuti nilang sumakay ng balsa. Pero ilang saglit lang, nangyari ang kinatatakutan. Tumaob ang balsa ng officer in charge ng eskwelahan. Pati ang sinakyang balsa ng aming team tumaob din, nasira. Pati ang ilang mga gamit ng aming team may nasugatan, pero mabuti na lang at walang malubhang nasaktan. Bigla na lang bumaliktad yung bangka, katapos nasa ilalim na ako, sakala ko mamamatay na ako. Buti na lang may nakapitan akong lubid na katali dun sa bangka. Walang duda, tunay na bayani ang mga gurong ito. Pero sana, hindi na nila kailangan pang magbuwis ng buhay para lang makapagturo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.